of, for me, getting back into the groove, like, gusto kong maramdaman ulit na kahit mommy na ako, I still want to be comfortable with myself, with my body. So, kaya bumalik ako sa dancing. And it really helps a lot. So, ngayon pinursubo na siya. Sumasayaw sa'yo naman ako here and there. Pero baka mag-expect kayo ng mala G-Force, ha? Kaya ex ba tayo? Kaloka. Nakakaloka. O, pa-sweet dance lang naman. Yes. Yung may groove naman. Just, just to be comfortable with your own skin. We're so excited, Ate Janji, to see you back on the ASAP stage this August 3 at Parang kinakabahan ako doon sa ASAP stage. Guys, we're so Hindi excited. ako sanay. But then, again, congratulations on everything, Ate. Thank you. And ngayon naman, we're gonna continue our Chica session later on. But now, we would like to call on our friends from the media to join us. First up, we have Miss Janice Navida, our kaya pala may entertainment mic editor of doon. Bogart. May mga pamay. Yes. Good afternoon, Jessie. Hi, Ate Janice. Nice to see you again after the campaign and Yes. the elections. No? Like mo na yung questions ko kasi baka si Tess yung mga tingin sa akin. Bilang mommy, kasi we see you na busy hands-on kay Peanut sa pag-aalaga sa kanya. Parang all the time nandun ka for Peanut. Pero I'm just wondering kung do you cook for Luis? Kasi napansin ko, medyo nag-gain ng weight si Luis, di ba? I used to cook for Lou and for Rosie, pero kasi simula nung na-busy na ako, wala na akong time. Si Lou naman, tumayag na siya ngayon. Nung campaign lang kasi, binabawi niya sa kain yung pagod niya. But he lost a lot of weight now. So, yun. To answer your question, do I still cook? Here and there, yes. Pero, as in, lately, hindi na masyado. Hindi pa masyado. Babalik ko ngayon. Yun. Siyempre busy ka din naman. Pero when you decided na to go back in acting, meron bang mga restrictions si Luis? Walang restriction si Luis. Palagi naman niya sinasabi sa akin, if kailangan sa eksena, like romantic scenes, or kissing scenes, or basta, crucial para sa storyline, kailangan mo pa rin gawin. Sabi niya, hindi na ako bago sa ganyan. Yung mommy ko tsaka yung daddy ko, bata pa ako, nakikita ko na kung sino-sino yung mga ka-eksena nila. So, sabi niya, it's okay as long as you're comfortable doing the scene, go for it. So, hindi naman, walang restriction si Luis. Pero kailangan mo muna ipaalam, syempre. Pag-usapan na, are we having a kissing scene with this leading man? Hindi, more of like sinabi ko na sa kanya kasi tinanong ko na siya before ako nag-yes sa pagbabalik. Tinanong ko siya, okay lang ba sa'yo na may mga romantic scenes, ganyan. Sabi niya, yun yung sagot niya, and hindi na ako nagpapaalam ngayon kasi sinabi naman na niya kung kailangan. So, no, not really. Wala namang mapapaalam. Alam naman niya, alam ko kung hanggang saan lang yung kaya kong ibigay. So, yun. And pinag-uusapan niyo rin ba, syempre, of course, pag nakinipinan, papanuorin niyo yung mga shows mo, kung may mga kissing scenes ka. Napag-usapan niyo kung paano niyo i-handle yung pagpapaliwanag kay Peanut nung trabaho niyo bilang artista. Actually, ngayon, sanay na rin siya eh. Kasi nakikita niya kami sa TV. And kahit siya, parang, hindi pa tayo siya itong batang to. Kasi mahilig siyang kumanta, mahilig siyang sumayaw. Pero, I don't think naman it will be hard. Kasi si Luis naman ang galing din doon. Both of his parents are showbiz royalties. So it won't be hard for us because, kumbaga, masasanay din siya. Ang mas kinakabahan ako, yung mga hindi din totoo na mga chismis, tapos makikita niyo online, yung mga fake news, doon ako mas kinakabahan. So, but gano'n talaga, internet is forever ika nga. So, just be careful whatever you put out there. Ayun na nga, di ba? At syempre si Peanut, exposed sa social media. Wala bang chance pa, or wala bang time na siya, na parang na AI, o nagawa ng fake na Hindi naman na AI, but more of like nagagawa ng fake news. And, syempre, hindi mo din mapipigilan yung mga ganun. But we try our best to track them down and to teach them a lesson. So, for me, kaya din hindi ko din masyadong ina-expose si Bagets online because I know what to put out and what not to put out there. But hindi mo mapipigilan din yung pag-post ng picture,
di ba, mga videos, because anak naman din namin siya. Ayaw naman namin na hindi siya makita ng mga tao because eventually lalabas at lalabas din naman siya. So, for us, it's not like we're super comfortable with it. We know our limitations. But si Luis kasi grew up like that eh. Kumbaga si Luis kasi, di ba, he's been super exposed. Kahit nung bagets pa siya, di ba, I love you, Daddy, yung gano'n ni Momski. So, sanay kami sa gano'n. We just control you. It's a super cute na Valentina. Nakakinaya naman na hindi experience, di ba? Natutuwa ako na maraming nagmamahal sa kanya. Ganun na lang, let's put it that way. Last na lang, Jessie, how do you feel and how do you support Luis now? Kasi I heard from Ate Binga na instead of 3 shows, 2 shows lang yung tinanggap niya sa ABS-CBN to give way para makatulong sa Batangas. Actually, 3 shows naman talaga siya. But ang ginawa lang nila ngayon ng ABS-CBN management for Luis is isa-isang show na lang muna at a time. Kumbaga, hindi naman totally na hindi na niya gagawin yung ibang shows. But it's more of like, ita-timing lang ng maayos. Para then, he can accommodate helping his mother in helping Momski in Batangas. So, hindi naman yung may tinanggihan na show or hindi na gagawin. It's just, yun nga, again, time management para magawa din yung both. And ikaw, syempre, todo support ka naman kahit anong decision nito. Oo naman, and hindi naman na rin matatanggal sa amin ang showbiz eh. Kasi mahal naman din talaga namin yung industriya. Babalik at babalik kami. But you know, may mga bagay din na like for him, siguro it's a calling for him to be able to help others. And I'm sure sa mga nakatrabaho ni Luis sa ating industriya, even kayo, di ba, kilala niyo siya yung taong tutulong ng walang hesitations. Yung ibibigay niya kung ano yung kaya niya, kahit galing sa sarili niyang trabaho, sa sarili niyang kita. Kasi ganun kami ever since eh. So, yung mga nakikita nila online, yung mga sinasabi niya sa campaigns, totoo yun na talagang gusto din niyang tumulong. And I'm really happy, I'm really proud na it's more of, at this point, he's learning more. And I think that's very important if you want to pursue politics or public service. Diba? Thank you, Jessie.